Ginoong Chen. Ginoong Chen. Ngayon, pasensya na talaga. Ako. Hindi ko rin inaasahan na biglang pumutok ang tubo sa hotel. Ngayon, lahat ng hotel at inn sa malapit ay puno na. Kaya wala rin akong magagawa. Kaya, Dumating ka na ba? oo, dumating na. Bubuksan ko na ang pinto para sa'yo. Diyos ko! Ano tong nangyayari? Bakit naging couple's room ito? At may ganito pa. Anong problema? Hindi ba naka-on ang ilaw? Naka-on naman, medyo kakaiba lang ang ayos ng kwarto. Medyo espesyal. Espesyal. Ang amoy nito ay rosas. Akala ng receptionist, ako ay nasa honeymoon. Miss Ching. Ito. Yung receptionist kanina. Baka nagkamali. Yung inbook niya ay honeymoon themed room. Honeymoon. Naku, siguradong nag-i-imagine na siya. Nakakahiya. Kaya, ngayong gabi hindi lang ako sasama sa tour guide na kakilala ko lang. Matutulog ba sa kama na puno ng rosas? Talaga? Wala. Sandali lang po. Aayusin ko agad. Ang puti mo? Hindi. Ang tigas mo. Tama na ba? Pasensya na. Ako. Hindi ko sinasadya. Miss Xiu, kahit na ang schedule mo ngayon ay napakasama. Pero hindi mo naman kailangan gamitin ang ganitong paraan para bayaran ako. Ano? Hindi naman. Wala. Ogi. Ito ba ay mula sa inyong kumpanya? Dagdag na serbisyo. Siyempre hindi. Lehitimo kaming travel agency. Di ba? Kung lehitimo kayo, kung gayon, pakiusap. Umasta ka ng profesional. Pasensya na. Aayusin ko na agad. Ano to? Bakit ang lambot? Ito. Ilan lang na maliit na dekorasyon ng kwarto. Aayusin ko na agad. Buti na lang laruan ng pusa. Kung may iba pa siyang nahawakan. Mr. Chen, naayos ko na lahat para sa iyo. Pwede ka na pong magpahinga. Sigurado ka bang hindi ka matutulog sa kama? Wah. Siya. Bakit ang bilis niyang umangkop? Bulag ba talaga siya?
Ginoong Chen, kailangan mo ba ng tulong sa paghuhugas? Ang ibig kong sabihin, dahil nahihirapan ka, iabot ko na lang ang towel at ayusin ang temperatura ng tubig. Hindi na. Kaya ko nang mag-isa. Sige, mag-ayos ka muna. Lalabas muna ako at maghihintay sa labas. Unang araw. Unang araw pa lang, nasa honeymoon suite na. Xu Zhao Zhao, ang galing ng trabahong ito, ah. Isang buwan na ang nakalipas. Nagdesisyon ako. Matapos ang huling trabaho ko. Susunod na ako sa appointment ko sa ospital. Itong trabaho. Isang bisitang bulag. Mag-isa siyang pumunta sa Guangxi para maghanap ng isang oyayi. Isang bulag. Naglalakbay ng malayo papuntang Guangxi para maghanap ng isang hindi kilalang oyayi. Ano ba talaga ang hinahanap niya? Xu Jiao. Kaya mo yan. Eh di huling trabaho mo na ito. Honeymoon room lang naman ito. Isang gabi lang naman, matatapos din. Itong tunog ng alarm clock na ito. Parang pamilyar, parang yung ginawa ko dati online na ginawa ko ng walang kwenta. Miss Xi, Magandang umaga, Mr. Chen. mag-ayos ka, oras na para umalis. Sandali lang. Dahan-dahan. Mr. Chen, mga kalahating oras na lang. Malapit na tayong dumating sa unang nayon na pinuntahan natin kaninang umaga. Doon, maraming mga tagapagmana ng Tianqin. Mga master talaga sila. Maaari kang maghanap ng tunog ng Tianqin na gusto mo. Siya. Bukod sa mga tagapagmana na ito, may iba pa bang marunong tumugtog sa nayon? Mga kabataan. Ufazi. Hindi gaanong tradisyonal ang pagtugtog. Halimbawa, marunong tumugtog ng hindi kilalang oyay. Mayroon naman. Marami ring kabataan sa nayon na natututo. Tulad ko, natututo lang ako ng konti para masaya. Talaga? Marunong ka rin? Pwede ko bang marinig? Natuto lang ako para masaya. Huwag mong seryosohin. Si. Sa unahan, tayo'y liliko, darating na tayo. Maaari kang maghanap pagdating natin. Yung gusto mo, partikular na pakiramdam. Kapag nandoon ka na, makinig ka lang sa tunog ng Tianqin ng mga tagapagmana, tingnan mo kung ano ang pakiramdam. Si. Ayan na, ayan na. Nandito na.
Dahan-dahan po. Aalalay ako sa inyo. Ginoong Chen. Itong Tianqin Village. Mahigit 300 taon na ito. Tianqin. Ilang henerasyon na itong naipasa rito. Makinig ka. Narinig mo. Yun oh. Yun ang tunog ng Tianqin. Amen. Lumang-luma na ang pamamaraan. Naririnig mo yung technique? Dati, nag-aral ako ng piano. Piano. Kaya pala naririnig niya ang technique. Bakit ka naghahanap ng Tianqin? Ang dalawang instrumentong ito, malayo ang pinagkaiba nila. Dahil sa isang tunog ng Tianqin, Iyon ang oyayi na hinahanap mo. Eto na naman. Tuwing malapit na sa mahalagang punto, tumitigil na. Itong tao, gaano pa kaya karaming lihim ang itinatago niya? Nahanap na kita. bakit ka nandito? Pinapunta ako ni tita para bisitahin ka. Nag-iisa kang naglakbay ng ganito kalayo. Nag-aalala siya. Maayos naman ako. Umuwi ka na. Dumating na ako. Sasamahan na lang kita sa paghahanap. Sino ito? Kumusta? Ako ang tour guide ni Gay, Chen. Shu Jiao Jiao. Tour guide. Salamat sa pagod mo. Ako na lang ang sasama sa kanya. Yeze. Ang itinerary ko ako ang nag-aayos. Hindi mo na kailangan sumama. Inutusan ako ni tita na alagaan ka. Kailangan kong maging responsable. At saka, ikaw, isang bulag, makikisama sa isang estranghero. Nag-aalala rin si tita. Anong ibig sabihin ng estranghero? Lisensyadong tour guide ako. Hindi ko kailangan ng alaga. Uy, taga. Anong daan ito? Kaya bang lakarin? Miss Ye, may parte pa ng daan na dumi sa unahan. Baka hindi madaling lakarin. Kung gusto mo, magpalit ka na lang ng sapatos. May dumi pang daan? Hindi na. Kaya ko. Yan. Yung Chenyin, kumusta na ang paghahanap mo? Naghahanap pa. Mahahanap ba? Oh, Itong dalawang ito, ano ba talaga ang relasyon nila? Kung sasabihing magkasintahan, halatang umiiwas sa kanya si Chen Yan. Kung hindi naman, sabi niya, pinapunta siya ng tita. Drama ng mayayaman. Kasal sa negosyo. Uy, Miss Shu, ano bang masarap dito? Ano ang tanghalian? Mayroong farm stay sa baryong ito. Pwedeng kumain ng lokal na pagkain. Farm stay. Malinis ba? Lokal na tao ang nagmamay-ari. Malinis naman. Siya. Tingnan muna. Itong dalagang ito. Halika, dahan-dahan lang. May tubig sa harap. Kanang paa. Sige. Kaliwang paa pasulong. Kaliwang paa. Pasulong. Pasulong. Sige. Sige. Lolo Niu. Dumating na si Jiao Jiao. Ngayon, may bisita akong dinala para makinig ng tugtog. Ito si Mr. Chen. Naghahanap siya ng isang tugtog ng Tianqin. Kaya naman,
Gusto sana naming hilingin sa inyo. Tumugtog ng ilang piyesa para marinig niya. Sige, sige, sige. Halika, halika. Pumasok kayo at umupo. Sige. Halika, dahan-dahan lang. Halika, mag-ingat. Salamat, Lolo Niu. Halika, umupo. Halika, ingat. Narito ang upuan. Ito po, ang Lolo Niu na sinabi ko sa iyo. Tagapagmana ng Tianjin. Nagpatugtog na siya ng habang buhay. Binata, anong tugtog ang gusto mong marinig? Pwede bang hilingin kay Lolo Niyo na tumugtog ng ilang oyay? Yung tradisyonal lang. Oy, ay. Sige, tutugtog ako ng ilan para sa'yo. Hindi ito. Magpapatugtog ulit ako ng isa para sa'yo. Hindi rin ito. Talaga bang ito o hindi? Ilang kanta na ba ang tinugtog mo? Lolo Niyo, marunong ka pa ba ng ibang kanta? Marunong naman. Pero pare-pareho lang ang tono. Ano ba talaga ang hinahanap mo? Ang hinahanap ko, mas malambing at mas relax. Parang may sumisipol sa tenga. Yung tipong makakapagpatulog ng payapa. Lolo Niyo, may audio ako dito. Ito ay base sa Chen, nahulog ang inyong gamit. Dito. Binata, pwede nyo bang tingnan ito? Ang mga linya ng kahoy na ito. Ang pakiramdam. Binata, ito ay piraso ng lumang gitara. ito ay lumang gitara na minana namin. Nasira na ito noon pa. Ito na lang ang natira. Dala ko ito mula noong bata ako. Binata, hawakan mo ito. Itong kahoy, may diwa ito. Parang kayamanan itong basurang kahoy. Lolo Niyo, pakinggan ninyo ang himig na ito. Hindi ko pa narinig ang tonong ito. Ito ay hindi katulad ng sa atin. Mga tradisyonal na himig dito. Salamat, Lolo Niyo. Lolo Niu, sa ating dayon, mayroon pa bang mga ibang marunong tumugtog ng instrumento? Kahit mga kabataan ay pwede. Baka marunong silang tumugtog ng kakaiba. Mayroon nga si Aya, ang apo ni Lao Zhang. Yung dating nag-aaral sa syudad, bumalik siya at tumutugtog. Hindi niya sinusunod ang tradisyon. Napaka-informal lang. Bakit hindi mo siya tanungin? Sige, salamat Lolo Niyo. Ayan,
Gaano pa ba tayo lalakad? Ang dumi at sira ng lugar na ito. Sumasakit na ang mga paa ko sa kakalakad. Kung ayaw mong maglakad, pwedeng bumalik. Kaiju, ito ang magandang itinerary na inayos mo? Dinala mo kami sa ganitong walang kwentang lugar para marinig ang mga walang katuturang tugtog. Binibini, ang kalagayan ng kalsada sa baryo na ito ay ganito talaga. At hindi talaga makapasok ang sasakyan. At saka, nasa unahan na ang bahay ni Aya. Talagang hindi na malayo. Tara na. Sa tingin ko, gusto mong mag-aksaya ng oras para makasingil ng mas maraming bayad sa paggabay. Yan, tingnan mo. Yezi, Gusto niyong pumunta, di ba? Aalis na ako. Mainit at mabaho, at may lamok pa. Ang pangit na lugar na ito. 1 minuto, ayoko nang manatili. Si Miss Yedzi, pasensya na. Huwag mo na siyang pansinin. Tuloy lang tayo sa paglalakad. Mr. Chen, tingnan po ninyo. Pasensya na. Ang ibig kong sabihin, bagamat mainit ang nayong ito, pero malamig pa rin ang hangin. Kung tatayo ka sa isang may lilim, malamig pa rin ang hangin kapag humihip saglit. Ano po ang nangyari sa inyo? Ayos ka lang ba? Sandali lang po, tutulungan kita. Naka-sunglasses siya, hindi komportable. Mas madali kung tatanggalin na lang at punasan. Ang pogi. Hindi. Ang itsura niya. Sobrang pogi talaga. Ano iyon? Wala. Wala lang. Pupunasan kita. Handa na ba? Sige, tapos na. Isusuot ko sa iyo. Naku, tapos na. Sigurado akong iisipin niya na baliw ako. Tuloy tayo. Malapit na. Ate Aya, Nandito ka na, Zao. Matagal na. Ito si. kaibigan ko ito. Gusto niyang makinig ng ilang oyay. Ate Aya, pwede po ba kayong tumugtog ng ilan? Para mapakinggan niya? Siya, halika, umupo. Halika. Hindi ito. Anong gusto mo? Isipan kita. Napakagaan, napakasimple. Parang nagpapatulog ng tao. Walang tiyak na ritmo. Pero nakapagpapakalma kapag narinig. Ang description na iyan. Medyo abstract, hindi ko pa natugtog. Ang hirap ng paghahanap niya. Yung piyesa ng gitara. Sino kaya ang tumugtog para sa kanya? Jao, hindi ka ba marunong tumugtog? Ilarawan mo sa kanya. Baka tumugma pa. Ako. Tama, hindi ka ba natutong tumugtog ng lyre? Ilarawan mo sa kanya.
Baka mamis mo sa kanya. Sabihin mo nga, sa tingin mo yung pakiramdam ng oyay na ito ano dapat? Parang, yung melodya ng pyesa, hindi naman kailangang masyadong komplikado. Tulad noong bata pa tayo, yung kinakanta ng nanay natin. Hindi naman kailangang sobrang nakakaanti. Pero, Siguro Aya, pwede mo bang? Ayon sa pakiramdam na sinabi niya, tugtog ulit ng isang pyesa. Sige, subukan ko. kumusta? Ito ba ang hinahanap mo? Mukhang katulad. Pero, hindi pa rin tama. Ang taas naman ng hinihingi mo. Hindi naman mataas ang hinihingi. Iyong pyesa. Iba ito para sa akin. Iba. Paano naging iba? Pinapakalma ako nito. Tuwing gabi, kapag pinapakinggan ko ito, saka ako makatulog. Tuwing gabi, pinapakinggan mo ito para makatulog? Ang hinahanap ko ay ganitong tunog. Hindi ito tungkol sa pagiging komplikado o advanced, kundi isang tao na seryosong tumutugtog para sa iba. Ang tiyaga niya, ang tunog ng piyesang iyon para sa kanya, ay tiyak na higit pa sa inaakala ko, na mas mahalaga. Pasensya na sa abala ngayon. Hahanap na lang ako ulit. Zao Zao. Sa Tianjin Research Institute, mayroon ding ilang estudyante. Baka gusto ninyong tingnan. Ang galing. Ede. Ngayon, pumunta sa Tianjin Village na kinik. Kay Lolo Nyo at Aya. Hindi iyon ang gusto niya. Sabi niya, ang hinahanap niya ay hindi komplikado o mataas na uri ng tunog. May isang tao na seryosong tumutugtog para sa ibang tao na makinig. Noong sinabi niya iyon, bigla kong naalala ang isang tao. Magandang gabi, Xingye. Ang iyong tugtog ay ang tanging tunog na makatutulog ako. Xingye. Hindi ko alam kung kumusta siya ngayon. 3 buwan na. Dapat ay. Matagal na niya akong nakalimutan. Ngayon pumunta ako sa Tianjinjai. Ang Wenyueyao ni Lolo Niu. May kulang. Ang gitara ni Aya. Masyadong bago. Hindi rin katulad. Xu Jiao Zhao. Mukhang marunong din siyang tumugtog. Hindi ko alam kung ang gitara na tinutugtog niya ay katulad ba ng sa iyo? Zhao Yang. Nasaan ka? Sumang-ayon ka naman na magkita tayo. Zhao Yang, nandito ka na ba? Ano ito? Ang baho.
Miss Ye, Mr. Chen. Dito, lahat ito ay mula sa Guangxi namin, tradisyonal na almusal. Luozifen, guilin rice noodles, at ang maasim. Maaari ninyong subukan lahat, masarap. Ang baho? Paano kakainin? Ito ay amoy ng pickled bamboo shoots na nasa loob ng luozifen. Kahit na mabaho talaga ang amoy. Ngunit kapag kinakain, mabango. Hindi, hindi. Hindi ko kaya ang amoy na ito. Ayan, pumunta tayo sa hotel para kumain ng buffet. Ang pagkain sa lugar na ito, paano kakainin? Ayan, hindi mo naman talaga gustong kumain ito, di ba? Tignan mo ang kapaligiran, ang mga kubyertos. Sino ang nakakaalam kung malinis? Miss Ye, ang kalinisan ng hostel na ito ay pasado. At saka, lahat ng ito ay mula sa Guangxi namin, mga tradisyonal na almusal. Tradisyonal. Sa tingin ko, gusto mo kaming hiyain? Dahil dayuhan kami? At naglabas ka ng ganitong pagkain? Wala akong ganyan. Miss Xiu, kami ay turista. Hindi kami dito para magdusa. Ayan, alam ko na malapit. May isang 5-star hotel. Tiyak na mas maganda ang almusal doon kaysa dito. Gay Chen, ito'y luozifen mo. Kung gusto mo, subukan mo muna ito. Mas mild ang lasa nito. Hindi na. Ayan, ikaw? Siya. Hindi siya nandidiri. Singya, sabi ko sa'yo, kumain ako ng luozifen ngayon. Yung sinisipsip. Ang bango. Pakinggan mo. Ganyan ka. Paano ako matutulog? Para managinip ka sa tunog. Ang bango din sa panaginip. Siya ba? Halika, bumaba ka na. Uy, anong klaseng daan ito? Daan na lupa ito. Pero umulan kahapon. Kaya medyo maputik. Medyo mahirap lakarin. Mga 20 minutong lakad, darating na tayo. 20 minuto? Sa ganitong daan? Nagbibiro ka ba? Hindi naman malayo. Kung dahan-dahan lang tayo, mabilis lang darating tayo. Miss Xiu, professional ka ba talaga? Dinadala mo ang bisita sa ganitong lugar. Tingnan mo ang daan. Kaya bang lakarin? Ang mga Tianjin artist. Karaniwang nakatira sa bundok. Kung gusto mong marinig ang tunay na Tianjin, kailangan pumunta sa bundok. Orihinal. Sa tingin ko, gusto mo lang maging madali. Kukuha lang ng kahit anong lambak at ipadala na lang kami. Itong walang kwentang lugar, anong maganda ang makukuha dito? Miss Ye, ang tunog ng Tianjin. Lahat ay nagmumula sa malalim na bundok. Hindi sa mga concert hall sa malaking lungsod. Ang Tianjin ay nasa mga bundok at tubig. Sa tabi ng apuyan. Sa ilalim ng buwan na ipapasa sa bawat henerasyon. Ang galing mo naman magsalita. Sige, kayo na ang pumunta. Hindi ako papasok. Sige, dito ka na lang maghintay. Chen Yan. Zhao Zhao. Bata, nandito na. Ganito, pinatugtog ko si Xiao Yu ng isang kanta. Tingnan, ito ba ang kantang hinahanap mo? Sige. Xiao Yu, halika.
Hindi pa. Si Shaoli. Ikaw naman, tumugtog ka ng isa. Hindi pa. Bunso, tulungan mo akong tumugtog ng isang piraso. Ayon lang sa sinabi kong pakiramdam. Anong pakiramdam? Ito ay napakagaan at malambot. Parang inaalo ang isang bata. Hindi mo kailangang isipin ang nota. Isipin mo lang na may isang tao na kasama mo. Makakapagpahinga ka ng payapa. Ang tunog na ito ay tila. Totoo ba, Ginoong Chen? Ito ang tunog na hinahanap ninyo. Ito ay batay sa tunog sa aking alaala na inayos na piyesa, Binibining Shu. Alam mo ba ang buong piyesa? Ang buong piyesa. Xingye, hindi mo ba sinabi na ikaw ay hirap matulog kamakailan? Ako naman, gumawa ako ng isang oyayi para sa iyo. Ire-record ko ito ngayon para sa iyo. Pakinggan mo kung epektibo ba. Ipadala ang piyesang ito kay Xingye. Sa ganitong paraan, hindi na siya mahihirapang matulog sa susunod. Ang piyesang ito ay katulad ng tinugtog ko noon para kay Xingye. Tila ito ang oyayi na iyon. Pero, Binibining Shu. si Xingye ay hindi bulag. At saka, isang taong kagaya niya, isang paborito ng langit. Binibining Shu. Alam mo ba ang buong piyesa? Hindi ko alam eh. Kakaisip ko lang. Baka pamilyar ito. Kaya basta-basta ko lang inilarawan. Talaga? Oo, ganyan? Ayan, sinabi ko na sa'yo dati. Itong lugar na ito. Walang gusto mong bagay dito. Hindi ka pa rin naniniwala. Bakit ka umalis? Hintayin mo ako. Zhao Zhao. Hindi simple ang binatang ito. Ang ibig niyong sabihin, Yung pyesa sa cellphone niya, kahit bago ang tono, pero ang kaluluwa ng pyesa ay mula sa nakaraang henerasyon, pamilyar sa pandinig, parang nung araw. Isang gitara na narinig ko. anong gitara ang nagpapaalala sa iyo ng ganito katagal? Dito sa atin, noong unang panahon, may isang alamat na kumalat. Tungkol daw ito sa isang pares ng magagandang gitara. Isang lalaki at isang babae na magkapares. Ang lalaking gitara ay tinatawag na Qing Yue. Ang tunog nito ay malakas at matatag. Ang babaeng gitara naman ay tinatawag na Yunting. Ang tunog ay malambing at malayong marinig. Kapag silang dalawa ay tumugtog ng sabay, kayang gawin ang puso ng tao na may kulubot ay mapakinis. Isang pares ng gitara. Bakit hindi ko kailanman narinig ang tungkol dito? Ito ay isang kwento na ipinamana ng mga nakatatanda mula sa nakaraang henerasyon. Ang mga gitarang ito hindi na alam kung saan napunta. Ngunit ang binatang ito, ang determinasyon niya sa paghahanap ng gitara ay nagpapaalala sa akin ng alamat.
ng taong naghintay sa kanyang kabiyak na gitara at naghintay ng isang buong buhay. Sa kabutihang palad, ang lalaking gitara na Qingyu ay nakuha ng isang taong apelyidong Chen na taga-ibang lugar. Ang babaeng gitara na Yunting. Ang huling lugar kung saan ito nakita ay nasa kabundukan natin dito. Dito, lahat ito ay galing sa Guangxi namin. Mga paborito naming almusal, luo sifen, guilin rice noodles. Yung mga Tianjin players, karaniwan nasa bundok sila nakatira. Kung gusto mong marinig ang tunay na Tianjin, kailangan pumunta ka sa bundok. May mali. Uy, Kuya Wang. Tulungan mo akong maghanap ng tao. Shu Zhao, local guide sa Guangxi. Shu, gusto ko lahat ng details niya. Mas detalyado, mas maganda. Tingnan natin. Sino ka ba talaga? Shu Jiao, bakit hindi ka pa nagpa-admit? Hindi na pwedeng ipagpaliban ang kondisyon mo. Alam ko na. Doktor, pagkatapos ko lang, itong huling client ko bilang tour guide. Pupunta ako doon agad. Anong trabaho yan? Mas importante pa sa buhay mo. Ikaw, Doktor, ipinapangako ko, last na to. Siguradong pupunta ako. 3 araw. Max na 3 araw. Kung hindi ka darating, tatawagan ng ospital ang bahay mo. Salamat, Doktor. 3 araw. Itong trabaho. Singya, magandang gabi. Magandang panaginip. Magandang gabi Zhao Yang. Sa iyong pagtugtog, ako'y nakatutulog. Talagang noong araw na iyon, pumayag kang magkita tayo. Bakit hindi ka pumunta? Zhao Yang, pwede mo bang sabihin sa akin? Ano ba talaga ang nangyari? Bakit ka biglang nawala? Chen, ang daan patungong Tunggushay. Medyo mahirap daanan. Dahil, nalaman ko na mayroon doon ilang mga bihira. Mga musikero ng Tianjin. Kaya, Okay lang, kaya ko. sige, dahan-dahan tayo. Buti na lang ang babaeng iyon hindi sumama ngayon. Kung hindi, mapapagalitan na naman tayo. Chen, pwede po ba akong magtanong? Sabihin mo, Bakit kailangan ninyong hanapin ang kantang pampatulog na iyon? para makahanap ng isang tao. Yung sinabi ninyo dati na kaibigan. Hindi pa kami nagkita, narinig ko lang ang boses niya, at ang kanyang pagtugtog, siya ang tumugtog ng kantang pampatulog na iyon. Pagkatapos, bigla siyang nawala. Nawala?
Nagkasundo kami na magkita, pumunta ako. Hindi siya dumating. Hindi na siya nagpakita muli. Kaya hinahanap ko ang tunog ng tugtog na ito. Sabi niya. Yung taong sinasabi niya. Yung mga detalye. Bakit sobrang katulad ko? Ayos ka lang ba? Anong nangyari? Saan ka nasaktan? Okay lang. Na-sprain lang. Dugo ka. Masakit ba? Hindi mo na makita. Bakit mo pa ako hinabol? Dahil ikaw ang guide ko. Kaya mo pang maglakad? Oo, Kaya. tigil na. Malapit na tayo sa baryo. Sa ganyang lakad, hindi ka aabot hanggang gabi. Sumakay ka na, kargahin kita. Kargahin niyo ako. Weh. Hindi pwede. Hindi ka makakita. Paano mo ako kargahin? Hindi ako nakakakita. Pero pwede mo akong utusan. Sumakay ka na. Pero, Wala nang pero. Kung magtatagal pa tayo, gabi na. Marunong akong mag-isa. Wala kang dapat ipag-alala. Sumakay ka na. Halika. Ingat. Kumapit ka ng mahigpit. Kung ganon, sundin mo ang sasabihin ko. May nasa harap. Mga batong hanggang tuhod mo. Okay, Pwede kang kumaliwa. MM. Itong lugar, itong peklat. Naaksidente ako, nasugatan ang kamay ko. Nag-iwan ng peklat. Anong nangyari? Saan banda? Malala ba? Sa loob ng pulso. Mga 2 sentimetro ang haba. Pero okay lang, hindi na masakit. Kapag nagkita tayo ulit, hindi na ako matatakot na hindi ka makilala. Sa oras na iyon, kilalanin ko na lang itong peklat. Sige, tandaan mo. Siya. Talagang siya. Yung peklat na iyon. Masakit ba? Matagal nang hindi masakit. Anong problema? Wala. Wala lang. Pakiramdam ko lang. Medyo malalim peklat mo. Oh. Sabi mo dati. Yung taong hinahanap mo, ano itsura niya? Ako. Hindi ko alam. Hindi alam? Hindi pa kami nagkita. Boses lang niya ang narinig ko, at ang tugtog niya sa piano. Nagkakilala kami online. Alam ko lang ang username niya ay Zhao Yang. Talagang siya si Xingye. Hoy, kumusta? Xu Zhao Zhao, lumabas na ang resulta ng medical exam mo. May ilang abnormal na indicator. Malaki ang hinala naming ito ay tumor. Mangyaring pumunta sa ospital para magpa-check up.
Tumar. Pumunta ka na sa ospital ka agad. Zhao Yang, nakarating na ako. Huwag magmadali, dahan-dahan lang. Pumunta ako noong araw na iyon. Talagang pumunta ako. Pero ako, Anong problema? wala. Wala naman. Iniisip ko lang. Narinig ang kwento mo. Natouch ako. Talaga? Kenya, pasensya na. Pero hindi kita kayang kilalanin. Buti na lang naabutan ko. Ito na ang pagtatanghal ng mga instrumentong etniko. Dito sa loob. May tunog ng tambol, di ba? Ito ay tambol na tanso. Ito ay kayamanan ng ating Guangxi. May mahigit 2,000 taon na ito. Ginagamit ito ng mga tao rito para sa ritual, pagdiriwang, at pagpapadala ng mensahe. Sila ay laging magkapares. Tulad ng parang mag-asawa. Bukas matatapos na ang order na ito. Pagkatapos, baka hindi ko na siya makita muli. Sa susunod, pwede bang turuan mo ako ng tambol na tanso? Si, Salamat. bigyan mo na ako. Dumating na. Isa nga, Gui Dengshu. Magtugtog ka ng Tianjin. Para sa mga bisita mula sa malayo, marinig din ang ganda ng atin. Ako? Hindi ko kaya. Huwag ka nang mahiya, hindi ka ba natuto? Tutugtog ka ba o hindi? Tutugtog. Naroon siya, nakikinig. Paano kung makilala niya? Pero kung hindi tutugtog, maraming nakatingin. Hindi na pwedeng tumanggi. At gusto kong marinig niya ito. Kahit isang beses lang. Bilang si Xu Zhao Zhao, tugtugin para sa kanya. Huwag ka nang magtagal. Sige. Hindi niya alam na ako si Chao Yang. Hindi niya alam na ang tugtog na ito ay para sa kanya. Isang tugtog lang. Isang tugtog na pinakakaraniwan, pinakasimpleng himig ng nayon, para lang ito. Itong tunog ng piano, itong pakiramdam, si Zhao Yang ito, si Zhao Yang ito.
Si Zhao Yang ito. Si Zhao Yang ito. Mr. Chen, pasensya na. Hindi pa ako magaling. Napahiya ako sa inyo. So. Miss Xu. Siya, nakilala niya ako. Si Zhao Yang ito. Si Zhao Yang ito. Ikaw. Chen Yan. Ayan, nahanap ko na kayo. Anong ginagawa mo dito? Ayan, may kailangan ako sa'yo, urgent. Ano yun? Tumawag si Tito, sabi. Na-ospital si Tita, kailangan na nating umuwi agad. Ano ang sinabi mo? Pumasok si Tita sa emergency. Kailangan na nating umalis agad. Miss Xu. Anong Miss Shu? Tara na! Mr. Chen, umuwi ka na. Mas mahalaga ang pamilya. Yung piyesa. Anong oras na ba? Pakialam mo pa ang pyesa? Bilis! Miss Shu, kilala mo ba ang isang si Zhao Yang? Miss Shu. Hindi ko kilala. Pasensya na. Kinga, Ayan. Buti na lang nakabalik ka. Ma, okay ka lang? Okay lang ako. Medyo mataas lang ang blood pressure ko. Huwag kang mag-alala. Sa pagkakataong ito, salamat kay Yezi, agad siyang dumating para alagaan ako. Ang batang ito, napakabuti niya. Tita, ito naman ang dapat kong gawin. Ayan, ikaw at si Yezi, matagal na kayong magkakilala. Dapat na kayong mag-settle down. Habang malakas pa ako, ayusin na natin ang kasal. Ma, hindi ko siya gusto. Anong sinabi mo? Sabi ko, hindi ko gusto si Yezi. Hindi ako magpapakasal sa kanya. Ayen, bakit ka nagsasalita ng ganyan? Si Yezi, mayaman ang pamilya, mabait din siya sa'yo. At concerned sa ating pamilya, ano pa bang problema mo? Siya ay perpekto sa lahat. Pero hindi ko siya gusto. Ayan, ikaw. Ayan, ikaw. Iniisip mo pa ba iyong? Iyong sa internet na. Hindi mo naman kilalang kachat. Ayen, bumalik ka na sa realidad. Iyong kachat mo, hindi mo pa man lang nakikita ang mukha. At tinanggal ka na. Hindi ka niya talaga pinapahalagahan. Kahit na mahanap mo siya, hindi ako papayag na kayo ay magsama. Narinig mo ba? Narinig mo ba? Narinig ko. Ayan. Saan ka pupunta? Ayan? Yazi, hayaan mo siyang mapag-isa. Singya. Matulog ng mahimbing. Magandang gabi. Magandang gabi, Chao Yang. May tunog ng iyong gitara. Ako lang makatulog. Singya. Hindi mo ba sinabi na hirap ka matulog? Gumawa ako ng oyay para sa iyo. Re-record ko ngayon para sa iyo. Pakinggan mo kung epektibo ba. Chao Yang. Nakarating na ako. Huwag magmadali. Dahan-dahan lang.
Ang pirasong ito, pinangalagaan ito ni Lolo habang buhay. Sabi niya hinihintay nito ang kanyang kabiyak. Pero hindi ako naniniwala sa kapalaran. Ang Shonkin na ito ay malinaw at maganda. Nang isang tagalabas na si Chen kinuha. Ang Shikin na ito, ang huling lugar na nakita si Yunting, ay sa mga bundok na ito. Si Zhao Yang. Si Zhao Yang. Kung siya talaga ay inapo ni Yunting. Kung si Zhao Yang ay siya. Ang Chin na ito, ang kalahati na naghintay ng higit sa 100 taon. Naghihintay din ba siya sa akin? Zhao Yang, nasaan ka na ba? Nahanap ni King Yue si Yunting. Pero hindi pa kita nahanap. Nasaan ka? Ngayon, magsasagawa na ng operasyon. Singya. Tingin kita sa huling pagkakataon. Sa huli. Huling beses na lang. Zhao Yang, dumating na ako. Huwag magmadali, dahan-dahan lang. Singya, sasabihin ko sa'yo ngayon kumain ako ng luosifen. Yung slurp-slurp na klase. Ang sarap. Makinig ka. Ganyan ka. Paano ako makakatulog? Para marinig mo ang tunog at mangarap. Nag-text na siya. Hindi pa siya sumusuko. Bakit gusto mong hanapin ang oyayi na iyon? Para maghanap ng isang tao. Maghanap ng isang tao. Isang tao na para sa akin napakahalaga. Miss Shu? Miss Shu, kilala mo ba ang isang na si Chao Yang? Miss Shu? Zhao Yang, nasaan ka ba? Singya. Nandito ako. Nandito ako. Shu Jiao Jiao, maghanda. Oras na para pumasok sa operating room. Naipadala na ang mensahe. Hindi ba niya ako blinok? Baka nagkamali. Nandyan ka pa ba? Naipadala na ang mensahe. Siya. Talagang inalis niya ako mula sa blacklist. Oy. Zhao Yang. Zhao Yang, ikaw ba yan? Zhao Yang, ako. Wang Shu. Nandito po ako. Sige, imbestigahan mo agad ang numerong ito. Gusto kong malaman agad ang location niya, ngayon na. Si.
Zhao Yang, kahit nasaan ka man, hahanapin talaga kita. May malubha pala siyang sakit. Mamamatay na siya. Pero ako, ginawa ko pa siyang kalaban. Tita, Yezi, dumating ka na. Dali, umupo ka. tita, ang ganda ng kutis niyo ngayon. Dahil sa'yo, nag-aalaga ka kasi. Itong si Ayan, talagang pahirap ng pahirap. Anong problema ni Ayan? Kaninang umaga, tinawagan niya ako, sabi niya pupunta pa rin siya sa Guangxi. Sabi niya nahanap na raw niya yung kaibigan online. Nasa ospital. Hahanapin pa rin daw niya ito. Miss Xiu, Miss Chu talaga? Tara na. yung piyesa. Anong oras na? Piyesa ka pa. Wala nang pakialam sa piyesa. Bilisan mo. Miss Xiu, Miss Xiu. Tingnan mo itong bata. Ni-block na siya ng kaibigan sa internet. Pero ayaw pa ring tumigil. At hindi siya nakakakita. Pabalik-balik siya. Paano ako mapapanatag? Tita, huwag kayong mag-alala. Marunong naman si Ayan. Anong marunong? Sa tingin ko, na-obsess lang siya. Yeezy, ikaw ang pinakamabait. Sana talaga, magkatuluyan kayong dalawa. Ospital, kaibigan sa internet. Si Xu Zhao Zhao ngayon ang operasyon. Si Xu Zhao Zhao pala si Zhao Yang. Nahanap niya na siya. Tita, may gagawin pa ako. Aalis muna ako. Bababalik ako next time para bisitahin kayo. Magpahinga kayo ng mabuti. Si, Xu Zhao Zhao. Kumusta? Ano po ang maitutulong ko? Kumusta? Gusto ko pong maghanap ng isang pasyenteng naka-ospital. Ano po ang pangalan ng pasyente? Ako. Hindi ko alam ang pangalan niya. Hindi alam ang pangalan? May ID number po ba siya? O kaya yung hospital number? Wala po. Pasensya na po. Hindi po namin kayo matutulungang hanapin. Yung na-admit siya kaninang umaga, babae. Mga 20 anyos. Marunong tumugtog ng tianjin. Pwede niyo po bang i-check? Yung pasyenteng may ganitong mga katangian? Ginoo, araw-araw po, marami kaming naa-admit na maraming kabataang babae. Walang partikular na impormasyon. Hindi talaga namin kayo matutulungan. Mayroon po bang isang pasyenteng nagngangalang Zhao Yang? Pwede rin po kahit screen name. Ginoo, ang tunay na pangalan lang po ang nirerehistro namin. Nandito po sa ospital na ito si Zhao Yang. Pero hindi ko siya mahanap. Si Zhao Zhao na itong bata. Tapos na kaya ang operasyon? Itong boses. Ay, si Lolo Niu. Lolo Niu. Lolo Niu. Lolo Niu, ikaw ba? Chen Yan. Bakit ka nandito? Lolo Niu. Yung sinabi mo kanina na Zhao Zhao. Si Su Zhao Zhao ba? Anong nangyari sa kanya? Itong bata. Mag-ooperahan ngayon. Operasyon? Anong operasyon? Huwag mag-alala. Halika. Maupo at sabihin natin ng dahan-dahan. Ganito kasi iyon. Kahapon ko lang nalaman, may tumor. Huli na nang malaman namin. Itong bata, itinatago niya, walang nakakaalam. Tumor. Sinabi niya sa akin, ito ang huling order na dinala niya. Pagkatapos nito, babalik siya para magpa-ospital.
Hindi inaasahan. Ang huling order na ito ay ikaw pala. Mr. Chen. Ang Tianjin Village na ito ay may higit 300 taon ng kasaysayan. Tianjin, ipinasa dito sa ilang henerasyon. Noong araw na iyon, umiyak siya habang nakadikit sa aking likod. Sabi niya ay naantig sa aking kwento. Ngunit iyon ay sarili niyang kwento. Umiyak siya para sa sarili niya. Siya iyon. Si Zhao Yang ay siya. Si Su Zhao Zhao ay si Zhao Yang. Anong Zhao Yang? Lolo Niu. Tingnan ninyo ito. Ito ay. Ito ang mina ng lalaking Qin ng aming pamilya, Qin Yue. Ang sinabi mong alamat, 2 Qin, magkapareha, mahigit 100 taon. Lahat ay totoo. Diyos ko. Kaya pala si Qingyue. Talagang nasa inyong pamilya, Chen. Kung gayon. Yunting. Ay si Zhao Zhao. Ang pakiramdam ng kanyang pagtugtog, at ang inyong paglalarawan, ay eksaktong katulad ni Yunting. Hindi ito natutunan. Ito ay nakaukit sa buto. Tadhana talaga. 2 Qin. Magkahiwalay ng mahigit 100 taon. 2 pamilya. Hindi alam kung ilang henerasyon ang pagitan. Ngayon ay talagang, Maaari bang itanong, kayo ba ang pamilya ni Shu Zhao Zhao? oo, kami ang pamilya. Maaari bang itanong, tapos na ba ang operasyon niya? Ang pasyenteng ito ay talagang hindi pumasok sa operating room. Tatawagin ka bang Shu Zhao Zhao? O Zhao Yang? Ikaw. Anong gusto mong gawin? Wala. Gusto lang kitang kausapin. At saka, mamamatay ka na rin naman. Bago ka mamatay, dapat nating linawin ang mga bagay-bagay. Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Nagpapanggap ka pa. Inakit mo si Chen Yan sa internet. Sa totoong buhay, nagkunwari kang inosenteng tour guide para malapit sa kanya. Shu Zhao Zhao, ang galing-galing mo talaga. Ako. Hindi ko talaga maintindihan ang sinasabi mo. 3 taon. 3 taon akong nasa tabi niya. Nabulag siya. Naging mga mata ko siya. Nabuwal siya. Naging saklay ko siya. Kapag masama ang loob niya, kailangan kong huminga ng mahina. At ikaw? Ano ang ginawa mo? Nag-text ka lang ilang beses sa cellphone. At naging kanyang unang pag-ibig, natatanging mutya. Inalis mo siya sa blacklist. Gusto mo lang bago mamatay makita siya ng isang beses? Sinasabi ko sa iyo, imposible yan. Pagdating ni Chen Yan dito, nailipat ka na sa ibang ospital. Sasabihin ko sa kanya, nabigo ang operasyon mo at patay ka na. Malulungkot siya ng saglit. Tapos, babalik sa realidad. Mananatili ako sa tabi niya, aasikasuhin at sasamahan siya. Habang buhay, Binibining Yezi. Pwede ba tayong bumalik muna? Shu Zhao Zhao. Shu Zhao Zhao, anong ginagawa mo? Shu Zhao Zhao. Zhao. Yan. Bakit ka nandito? Yeze. Akala ko lagi. Ikaw ay isang mabuting tao.
Gusto ka ng nanay ko. Hindi ako kailanman tumutol. Pero ang ginawa mo ngayon, Ayan. Gusto ko lang. tama na. Umalis ka. Mula ngayon, huwag ka nang magpakita sa akin. Zhao Zhao. Zhao Zhao. Ito. Ito, lakad. Gising na, Zhao Zhao. Liu Yaya. Chen Yan. Kayo. Umupo. Zhao, matagumpay ang operasyon mo. Wala na. Buti na lang nagising ka na. Hindi ba kanina ay si Yezi? Si Chen Xiansheng kanina, kinuha ang CCTV ng ospital at chinek ang location ng cellphone mo. Alam naming hindi ka lumabas ng ospital. Nahirapan ka naming mahanap. Chen Xiansheng, sa tingin ko, itong bagay. Kailangan yung mag-usap ng maayos. Ako, Zhao Yang, Ako si Xuz Hao. wag mo na akong itago. Alam kong ikaw si Xu Zhao Zhao. Ikaw rin si Zhao Yang. Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Noong araw na iyon, noong umiiyak ka sa likod ko, narinig ko, Pasensya na. Xingye. Pasensya na. sabi mo na antig ka ng kwento ko. Pero chow chow, nanaligaw sa kwentong iyon. Sa pook na napagkasunduan, ang taong hindi makalapit ay ikaw. At yung oyay, yung tinugtog mo kay Aya. Sa gabi ng siga yung tinugtog mo. Iyon ang gabi-gabi, pinakikinggan ko para makatulog, pinakinggan ko ng 3 buwan. Hindi ako magkakamali. Nagkataon lang. Ang matugtog ng Tiangkin. Halos pareho lang ang tono. Noong nagtuturo ka sa estudyante, sinabi mo, tumugtog. Hindi kailangang tama ang tugtog. Kailangan sumunod sa nararamdaman. Para makaramdam siya ng kapanatagan. Ang linyang ito, sinabi rin sa akin ni Zhao Yang. At itong peklat sa aking pulso. Tinanong mo kung paano ito nakuha. Sabi mo, para sa susunod na magkita tayo, hindi ka matatakot na hindi ako makilala. Kilalanin mo na lang itong peklat. Zhao Yang, nakalimutan mo na ba lahat ito? Hindi ko nakalimutan. Bakit hindi mo ako kinilala? Miss Xu, kilala mo ba ang isang taong nagngangalang Zhao Yang, Miss Xu? Hindi ko kilala. Dahil sa sakit mo, di ba? Noong araw na iyon, pumunta ka talaga sa cafe. Nakatayo ka sa pintuan, nakita mo ako. Tapos, nakatanggap ka ng tawag mula sa ospital. Paano mo nalaman?
Matindi ang aming hinala na ito ay tumor. Mangyaring pumunta sa ospital para magpa-check up. Tumor. Dahil iyon lang ang dahilan. Para makaalis ka. Jiao Jiao. Hindi kita sinisisi. Pero huwag mo na akong iwasan, okay? Pero natatakot ako. Natatakot akong maatraso kita. Mas natatakot ako kapag ako ay tinitingnan mo. Hayaan mo akong samahan ka. Ito ang ancestral na gukin ng pamilya ko. Ang piraso ng Qingyu. Sinabi ni Lolo Neo. Ang instrumento na ito ay laging nandito, naghihintay sa kanyang kalahati. Mahigit 100 taon na itong naghihintay. Jiao Jiao. Ang pakiramdam mo kapag tumutugtog ka, parang ito. Naghihintay sa kanyang kalahati. Naalala ko. Sa atik ng aking lumang bahay. Mayroong isang lumang instrumento. Puno ng alikabok. Hinihintay ka nito. Hinihintay din kita. Ikaw ang hinahanap ko. Kahit na ang umaga. O ang may-ari ng yunting? Ikaw ang palagi kong hinahanap. Sinja. Sinja. Huwag kang umiyak. Andito ako. Sasamahan kita palagi. Mahigit 100 taon na, si Qingyue at si Yunting sa wakas ay muling nagkasama. Jiao Jiao. Kung gusto mo, gamitin mo si Yunting para sa akin tugtugin ang isang lullaby. Si